Dumako naman po tayo sa tsunami na nakaranas ang ilang mga area dyan sa Mindanao. Gaano pong kahaba ang naitala ninyo at ganong kataas ang naging waves po nito? Simula po nung nag-occur po yung earthquake at naglabas nga po tayo ng tsunami warning, base po sa nasukat ng ating pong tinatawag sea level monitoring station. So ito po yung ginagamit natin especially for detecting tsunami. 5 minutes lamang po nung nag-occur po yung earthquake, tumama na o dumating na sa mga municipalities po na malapit po sa sentro ng Lindol yung unang tsunami wave. Ang pinakamataas po na na-record po natin na wave height ay around 1.4 meters. May malakas po, yung pong Mataas taas po. nito, opo, may kakayahan po itong makasira ng mga kagamitan po, lalong-lalo na nandun sa mga baybay nakalagay po sa mga coastal areas natin. Kasi nga po may puwersa ito eh. Oh. In fact, kahit nga po bandang alas 3 na, meron pa rin po tayong nare-record mga waves. Pero mabuti na lang po, sentimetro lang ito. So kaya po around 3:19 p.m. kanina, inalis na po natin yung tsunami warning. Kasi po yung nakita po natin na hindi, yung taas po nito ay hindi po sapat para po mapag-cause ng damage. Pakipaliwanag po tong phenomenon na ito dahil yung mga nag-share po ng videos, pinapakita po na umuurong muna yung tubig mula sa dagat, mula sa baybayin, tapos yung waves ay mistulang bumabalik sa gitna. Tama po ba ang mga videos na to? Legit ba? Alam nyo naman, maraming pwedeng AI na gawin. Ano ho ba talaga ang itsura ng isang tsunami? Posible po ibang videos pwede pong tama. Isa po kasi sa mga senyales na posibleng may paparating na tsunami ay una, yun nga po, either uurong po yung dagat or bigla siyang tataas. Kaya nga po, pagka po kami nagko-conduct ng information education campaign, lalong-lalo na po sa mga coastal areas, pinapalalahanan po lagi namin na tingnan po yung tatlong senyales. Kasi nga po, na may paparating na tsunami. Oo. Una po doon, yung sobrang lakas ng pagdiyanig na maramdaman nila, lalong-lalo na hindi po, nahihirapan po silang tumayo. Pangalawa, ito nga po, yung biglang uurong na lang yung tubig, o kaya po biglang tataas. And then pangatlo po, yung dumadagundong na tunog ng paparating po na tsunami. Kaya po, minsan ay yung mga hindi sanay, marami naman sa atin ang hindi nakaranas niyan, yung pag-urong ay nakakapagtaka na akala nila ay safe. Yun pala, dadating na yung malaking wave. Tama po yan. Lalong-lalo na kung ito ay bago po umurong yung tubig, dun po sa lugar natin, nakaramdam nga po tayo ng isang napalakas sa pagyanig na halos hindi po tayo makatayo. So dapat kung kayo'y nasa baybayin, tumakbo na sa mas mataas na lugar. As soon as matapos po yung malakas na pagyanig, yan po ang nararapat po dating gawin. Lumikas na po tayo pumunta po tayo sa mga lugar na matataas. Palayo po sa dagat. Opo. Ang mga aftershocks po ba nakaka-trigger ng tsunami? Depende po sa lakas, pero usually po hindi. Kasi po, ito po ay, ang main shock po natin magnitude 7.8. So yung mga aftershocks o yung mga susunod na pagyanig, inaasahan po natin na mas maliliit na lamang po ito.